Sumaya. Hindi ka ba? Wala ka pa kasi kinilig. Okay lang. Magkano na. Sige po, tayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Awitin po natin ang awit ng Pasko. Dakila naman, makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Isang magandang umaga po sa iyo, Panginoon namin Diyos na buhay, sa aming inang mahal na Birhen Maria, at sa kabanal-banalang Espiritu. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at narito na naman ang mga lingkod mo upang ganapin ang araw-araw na gawain mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala
ay pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa lahat ng pag-ibig at kabutihan ay pinalalasap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At pinasasalamatan din namin ang hiram na buhay na patuloy mong dinudugtong sa amin sa araw-araw. At Lord, maraming salamat din sa mga pagsubok, problema, kasakitan na pinadadanas mo sa bawat isa sa amin upang ikaw ang maging sentro ng aming buhay sa araw-araw na lagi ka namin pakakaisipin at hindi ka namin kakaligtaan dahil ikaw ang magpapaalala sa amin para hindi kami makalimot, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang, patawarin mo po kami, Panginoon. Sa isip, sa pananalita, lalo higit sa mga nagagawa namin sa aming kapwa, at lalo higit sa aming mga kasamahan dito sa Isla, Panginoon. At Lord, i-bless mo rin po ang mga kapatiran namin na patuloy, na nakikinig, nakikisa, nagtsatsaga, para rin, Lord, makarinig din sila ng mga buhay na salita mo. I-bless mo po silang lahat, Panginoon, saan man sulok ng daigdig sila na Panginoon. Ganon din sa lahat na may mga karamdaman, kasakit ng Panginoon, nasa kanilang tahanan, nasa pag-aamutan. Haplusin po na yung mapagpalang kamay ang bawat isa, Panginoon, upang ang nararamdaman nila yung mga sakit ay maibsan man lang kahit sumandali, Panginoon, dahil sa pag-ipo mo sa kanila, Panginoon. Kaya dagriyan sila ang gagaling. Maraming salamat po. At Lord, i-bless mo rin po kung sino yung mga tatayo rito sa iyong banal na harapan. I-bless mo ang kanilang mga bibig upang mga buhay na salita mo lamang ang kanilang may ahayag dito sa iyong banal na harapan. At maging kaaya-aya sa lahat ng aming mga tagapakinig. At sila'y may inspired sa bawat sasalitain ng mga taga-pagsalita rito sa banal mong harapan, Panginoon. I-guide mo po silang lahat na ginagamit mo para magpahayag ng mga buhay na salita. Maraming salamat po at hindi mo po kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwanan dahil yan ang pangako mo, Panginoon. Maraming salamat po at ito po ang aking samang dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Ating papupurihan ng ating Panginoong Jesus. Pagiging po natin. Sige na, patay. Lord, I am searching for you. I am searching for you, my God. For you
Mauna po tayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo sa umagang ito. Bibigay na po natin sa ating kapatid, Sister Norma Zaragoza. Ang pag-ibig at pagpapala, kapayapaan ng ating Panginoon, naway sumatin lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, inulos ang tagiliran ni Jesus. Ito po ang sinasabi. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahinga ito. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at dinali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila ibinali ang kanyang binti. Subalit, inulos ang sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang lumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patutuo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng iba, bahagi ng kasulatan, pagmasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Puri ka namin. namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan. Ito sa mga kapamayan sa lahat. Una-una po Panginoon sa mga pagkalang umaga po sa Panginoon Jesucristo, sa mahal na Birhen Maria, sa patuloy na patnubay sa atin ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa umaga ito, Lord, wala po pong alaman, Lord. I-guide niyo po po, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw po ang hari sa akin, sapagkat ikaw po ang aming tinataas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw na sa aming kalagitnaan, Lord, sapagkat sinabi mo, Ama, isa o dalawa magkakatipon siyang piingay na roon ka. Panginoon, maraming pong salamat, Lord. Ikaw po ang magsasalita, Panginoon, sapagkat wala po akong kalaman, Lord. Nawa, Ama, ang gawain itong ipinagkatiwala mo, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon, na rito.
ito po'y aming mapagtagumpayan, Panginoon, sapagkat naririyan ka, Panginoon. Kaya marami pong salamat sa salita mong buhay na ipahayag ko, Panginoon. Ikaw po, Ama, magsasalita, Lord. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Una-una po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood, sa kanilang mga cellphone through online, at sa lahat ng mga coordinators, sa lahat ng ating mga kapatiran na nagpatuloy na taga-subaybay sa pakikinig ng mga buhay ng salita dito sa templong ito, sa gawain ng Servant of Jesus and Mary, at ganoon din naman po sa ating mga elders, kay Brother Tony Daclis po, at sa ating spiritual director na si Father Melvin. Father, isang mapagpalang umaga po out there in Tarlac, at sa lahat ng nanonood saan man dako sa mundo po, naway pagpalain kayong lahat naririyan. Kami rin pong naririto sa templong ito na gumaganap, na marami pong salamat. Good morning din po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po mo namin kaya so, subalit siya nga, isaw dalawang magkakatipon sa pangalan ng Panginoon, naroon siya. Alam natin na naniniwala tayo, kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? Sa umagang ito. Mga kapatid, nawa po, pinagsama-sama na naman tayo muli po para ipatuloy natin ibahagi ang buhay ng salita ng Panginoong Diyos. Nawa po sa ating dalangin ay maging ganap tayong matatag. Amen po, sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon, na yung ating dalangin sa Kanya ay magiging matibay ang pundasyon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya kung ano man po yun, ang mga problema at pagsubok sa buhay natin na ating nararanasan, stress, depress, o ano pa man mga kasakitan, naniniwala tayo na ang lahat ng ito ay alam ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya tandaan natin, sa lahat ng oras, ang Panginoon ay kasama natin. Amen? Marami pong salamat, Lord. At dito naman po sa binabasa ko po, inulos ang tagiliran ni Jesus sa kanyang mga kasamahan. Subalit, hindi lang po ang kanyang tagiliran po ang natatamaan, kundi kasama rin po ang kanyang puso. Amen? At dumaloy ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran. Ito po ay upang patuloy tayong tinuruan ng ating Panginoon na patuloy tayong maniniwala sa Kanya. Amen po. Kaya sapagkat namatay si Jesus. Inulo si Jesus at namatay sapagkat maraming hindi po naniniwala sa Kanya na Siya po ang Kristo. Amen. Sa buhay po natin, marami pong nagsasabi na kilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ko po sa sarili ko, nung binasa ko ito kagabi, sabi ko, marami ang nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Jesus. Paano nila makikilala ang Panginoong Jesus na wala namang ugnayan? Sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, doon natin naman talagang makilala ang ating Panginoong Jesus. Subalit, paano pa po tayo nakalapit sa ating Panginoon? Imin po ba nung hindi pa tayo nakakalapit sa ating Panginoon, hindi po natin masasabi na kilala natin ang Panginoong Jesus. Sa akin lang po bilang isang Katoliko, amen. Kilala ko ang Panginoon bilang isang Katoliko, pero wala po sa puso ko po. Wala po. Ni sa luma kong buhay, ni pagrorosary, hindi po ako marunong. Salamat sa Panginoon nung ako'y tinawag ng Diyos, nakalapit sa Kanya. At ito po ang malaking pinahahalagahan ko dahil siguro kung wala ako sa Panginoon na hindi ako nakalapit sa Kanya, siguro hanggang ngayon
Mangmang ako, hindi ako marunong magro-rosary sa sarili ko na pag wala akong guide. Dati hindi ko alam magro-rosary. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos. Kahit saan tayo pupunta, kahit wala tayong guide na pinabasa, basta mayroon tayong dala-dalang rosary, matututo at marunong tayong magro-rosary. Amen? Sapagkat yun po ang ating ugnayan sa Panginoon na pinagkaloob sa atin, na yung sa ating pakikinig at natututo tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Dito naman po sa pangalawa, si Dimas po nasa bandang kanan at sa kaliwa po. Sino po ba ang nasa kaliwa ng Panginoon? Di po kasistas. At tinuturuan din po tayo ng Panginoon na matulad tayo kay Dimas. Sapagkat itong si Dimas, bagamat siya'y makasalanan, pinapatawad siya ng ating Panginoon. Nakatulad po din po natin, nawa marunong din po tayo magpapatawad sa ating kapwa, lalo na yung patawarin natin yung ayaw sa atin, nang lalait sa atin. Amen. Patawarin natin yung ginagawan tayo ng kwento na hindi naman natin nagawa. Okay lang yung kwento, gagawin nila ng kwento na nakagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Pero yung kwento na gagawin nila na hindi naman natin ginawa na kasamaan lang po sa buhay, dapat natin patawarin sila dahil yun po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya dito naman po sa panghuli na ang sabi dito, walang pinabali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng iba bahagi ng kasulatan, pagmasdan nila ang kanilang inulos. Amen po. Ang sabi nga ng Panginoon, nanyahan tayo upang pagmasdan ang halimbawang ginawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. At ito'y hayaan natin na maging katawang tao para din po sa atin. Yung pag-ibig ang kailangan natin na magbahagi tayo sa kapwa natin bilang isang munting Kristo. Amen po. Ang sabi nga, kung anong binibigay mo sa pinakamaliit na nilikha, yun na rin ay ginawa mo sa akin. Amen. So, matuto tayong magsasacrifice, matuto tayong magmamalasakit sa kapwa. Amen po ba? Katulad na po, sana ba si Brother Rolly, si Sister Maricel, yun po yung malasakit na ginagawa nila sa ating kapatiran na kahit sa hirap ng buhay, inaalalayan nila yung isang akay ni Lord. Amen po. Wala dito hindi mo dinala. Amen po. Kaya doon po tayo, kasi ang sabi nga ng Panginoon na yung malasakit pala, yung malasakit natin sa kapwa, yun pala yung the best na magbigay sa atin ng kagalingan. Ang malasakit tayo sa kapwa, amen po. Kaya sabi nga, kung anong ginawa mo sa pinakamaliit na nilikha, ginawa mo na rin sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Sana tayong lahat, mayroon tayong gano'n. Amen po. Kaya, namatay si Jesus upang maging daan ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Dito ba? Ano pa ba yung dapat natin? Kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen po. Na sapagkat ang nais ng Panginoon na sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, naririto na tayo Amen po. Kaya kailangan kung ano yung natutunan natin, excuse me po, kung ano po yung natutunan natin sa pakikinig natin sa araw-araw tayo naririto, nawa po, matuto din po natin na ibahagi sa ating kapwa. Isa na po yung pagkakayon natin ng Birhen Maria. Marami tayong problema, pero sa isang banda pag naakyatan natin ng mahal na Birhen Maria yung tahanan, yung problema natin, mas papala yung mga problema na yung ibinahagi nila pag nagsishare din po ba. Kaya tayo yung nagsilbing ilaw sa mga kapatiran natin. Kaya kailangan na patuloy lang natin
gampanan yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Baka talagang mahirap, pero napakasarap yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na marunong tayong magbahagi sa mga kapatiran natin na yun pala ay hirap na hirap sa buhay. Amen po ba? Kaya marami pong salamat talaga. Yung ating community ng Servant of Jesus and Mary, talagang ang laki ng utang na loob ko na sa Panginoon. Dahil tinawag ako, lahat tayo tinawag ng Panginoong Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Kaya ako talagang nagpapasalamat ako. Sabi ko nga, Lord, habang may lakas, Lord, susunod ako sa kautusan mo. Hindi ko pinangako na habang may buhay. Sabi ko lang, habang may lakas, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Patuloy kami maghahalo ng Virgin Maria para makaakay tayo ng buhay ng kaluluwa. Isa lang ang maakay natin kahit sa isang taon. Tuwang-tuwa na po yung anghel sa langit. Hindi tayo hilit na natin, Panginoon Diyos. Kaya nagsusumikap tayo na sana itong pandemic na ito ay matapos na. Amen po, para makaganap na tayo sa malayong lugar at maibahagi natin ang buhay ng salita ng Diyos. Kasi tayo yung nagpapahayag, tayo yung magbabahagi sa kanila. Hindi nila alam talaga. Kaya tayo yung magbigay liwanag sa ating mga kapatiran na nararanasan nila ang buhay ng kadiliman. Amen po. Kaya marami pong salamat. Nawa po tayong lahat ang Diyos ang maghari sa buhay natin upang patuloy tayong mamunga ng sagana. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos pag nagbigay ng himala, ang kakaunti hindi lang sapat at hihigit pa, siksik, liglig at nag-uumapaw. Yun lang po, marami pong salamat sa lahat po, at tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Baba sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At patuloy tayo nakatayo. Tatawagin ko na po ang mensahera ng Diyos sa pag-ibig ng ating Panginoon, Sister Josie Alamani. My
napapabayaan. Bagamat marami kami mga pagsubok sa buhay, marami kaming mga suliranin sa buhay, Panginoon, pero nariyan ka, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nariyan ka na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin ito, at maraming salamat din, Lord, na binigay mo sa amin ang mga gawain ito para sa amin lahat, na natuto kaming lumapit sa iyo. Dahil kami po, pag wala po kayo sa amin, maraming pagsubok ang darating, hindi namin makakayanan. Kaya maraming salamat, Lord, at nawa, Panginoon, i-bless mo akong ulo hanggang talampakan. Mangmang po ako, Panginoon, pero pag ikaw ang nagsalita sa akin, ikaw ang nagsabi sa akin, ito po ay natututunan namin, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mong banal, bagamat hindi namin dati naunawaan, pero unti-unti sa pagbibigay mo sa amin ng mga mensahe, unti-unti namin ito nauunawaan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa blessing na pinagkaloob mo para sa atin lahat. Maraming salamat. Holy Spirit. Holy Spirit, make my ears to hear, make my eyes to see, make my heart to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Luwalhati sama sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat na narito. May Tatay Sindong, ang ating tatay na napakasipag. Magandang umaga rin po sa mga nanonood dyan. At higit sa lahat, ang ating spiritual director na si Padre, Reverendo Padre Melvin Castro, mga BOT, Tarlac Chapter, Balibago 1 and 2, Karangyan, San Miguel, Capas, Dolores, Iligan, Samar, Tugigaraw, kay Sister Helen San Andres, kumusta po kayo dyan? Taga Cavite Chapter, San Mateo Chapter, San Mateo and Montalban, taga Santa Misa Group, sina Sister Edith Ogson, Josie Moyla, Josie Espirito, Josie Moyla, si Sister, ano pa ba? Sister Nida, kumusta na po kayong lahat dyan? At maraming salamat sa hindi nyo pagsawa sa pagsusubaybay sa atin. Napakahalaga ang ating buhay, no? Kaya ingatan natin po ito. At magandang umaga sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu Santo, kay Mama Mary, sa Ama. Kaya magandang umaga po. Ito ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Dahil tayo po ay blessed, tayo po ay buhay, tayo ay nakakalakad at nakarating tayo sa gawain na natin ito. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil tunay nga po, sabi nga, pag tayo po ay dinaluyan ng mga masasamang espiritu, hindi tayo makakarating sa paroroonan natin. Higit sa lahat yung mga gawain natin na ganitong uri ng gawain. Di po ba? Maraming hadlang. Sabi nga, ang hadlang daw po ay, ang unang-unang naghadlang sa atin ang ating mga pamilya. Pero huwag tayo magpapahadlang. Yan po ay ipaglalaban natin basta sa Panginoon ang ating gawain. Kaya, easy lang tayo. Basta nandiyan ang ating Panginoon, di tayo niya pababayaan. Amen po? Dahil tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, siya rin po ay iingatan natin. Iingatan niya tayo. Kaya, maraming salamat na sabi nga ng ating kapatid kanina sa gospel natin,
Dati daw wala siyang alam sa mundo, mangmang siya. Pero ngayon, siya po ay nagbabasa na ng gospel at nagro-rosary. Di po ba malaking bagay yan na pulot natin sa gawain ito natin? Di po ba kasi hindi naman lahat po na tao ay marunong mag-rosary, marunong magbasa at mag-unawa sa ating Biblia. Tunay nga po, kasi ang mga tao na yan, magagaling, matatalino, pero pagdating sa banal na kasulatan ng ating Panginoon, nawawalang kanilang talino. Di po ba? Dahil sabi nga, hindi ko alam yan, paano mababasahin yan. Bababasa ko, pero hindi ko nauunawaan. Nawa tayo, hindi lang ganyan ang ating naunawaan. Ano? Kasi marunong naman tayo mag-unawa na. Nagtinuruan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo mag-unawa sa mga salita na banal. Kaya dito po tayo, umpisa na po tayo sa ating topic. Sabi nga, ang may pandinig, makinig. At ang ating mga kaingay, open natin para sa salita ng ating Panginoon. Ang ating topic po ngayon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Hindi ito nababali. No? Kahit kailan, saan ka man, itapon ka man sa malayo, basta ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, hindi ito mawawala. Dahil ang sabi dito sa Juan 1:1-5, ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ng Diyos sa pasimula ay kasama siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman, ang ilaw at hindi ito nagagabi kailanman ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Tama naman, di po ba? Ang ating Panginoong Kristo ang nagawa ng liwanag, ang nagawa ng buhay natin. Siya po ang nagniningning na ilaw sa ating mga buhay. Dahil pag wala kang liwanag, wala kang ilaw, ikaw po ay patay sa pananampalataya. Tayo po ba buhay? Amen. Yan. Buhay po tayo dahil narito tayo sa ating gawain. Nagsisilbi tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, ang liwanag na ito, huwag natin padaluyin ang kadiliman sa buhay natin. Dapat po, ang liwanag ay mananatiling liwanag sa ating mga buhay. Ano man namang mga pagsubok na yan, hindi tayo magagapit sa mga pagsubok na yan. Pagsubok lang yan, sabi nga, di ba? May problema ka ngayon, sabi niya, problema lang yan, bukas wala na yan. Dahil si Lord ang magagawa sa atin kung paano tayo nabuhay at paano tayo bibigyan niya ng kalakasan, paano tayo niya bibigyan ng yung mga suliranin sa buhay na yan. Sabi nga, maraming problema, pero pagsubok lang yan. Nariyan lang yan. Lahat naman na tao may pagsubok, mayaman ka man na mahirap, may pagsubok din yan. Mabuti pa nga tayo na mahihirap. Pag tayo po ay may mga pagsubok, kunti lang daw. At binibigyan kagad tayo ng solusyon ng ating Panginoon. Di po ba? Naniwala po ba kayo na mabilis ang solusyon sa atin? Amen. Kasi nariyan ang ating Panginoon sa buhay natin, di po ba? Totoo po yan. Dahil dati po kami, ganyan kami. Napakahirap ng buhay. Lalo na pagsabay-sabay ang mga anak mo nag-aaral. Sabi ko nga noon, ang buhay na ito ay parang kadiliman na lang lahat. Dahil wala rin ako sa Panginoon eh. Tama na nagsisimba ka. Sang oras, anong napala? Puro problema. Pero sabi nga, ito natin ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang ating mga suliranin na napakagaan sa buhay natin. Totoo po yan. Kaya nga po, nung natuto kami lumapit sa Panginoon, natuto kami mag-akyat dito sa gawain nito, may problema dumarating, pero sabi nga, 1, 2, 3, tapos na. Yan. Kaya tayo mga nilalang ng ating Panginoon, huwag tayo manghinawa, maghingi ng habag at awa sa ating Panginoon.
At huwag natin padaluhin yung masamang espiritu sa buhay natin. Ipaglaban natin ang ating Panginoon Jesucristo. Yan. Dito naman sa mga gawa, 14, 25 hanggang 27. Ipinangaral niya sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Ateya. At mula roon naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila ay pinagkatiwalaan sa pagkalinga ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. At kung paano binuksan niya ang pintuan sa mga hintel upang ang mga ito ay sumampalataya rin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para din tayo, di ba? Nagpapahayag din tayo ng mga banal na salita. Sila rin. Para maakay nila ang mga nawawala ng landas. Ang hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Pero nang binuksan nila ang pintuan sa mga hintel, ito po ay sumampalataya na rin sa ating Panginoon. Dahil pinaliwanagan na nila, natuto na sila umibig sa ating Panginoong Jesucristo. Natuto na rin silang lumapit. Parang tayo. Diba? Pag ikaw po ay wala sa Panginoon, napakalayo natin na ang sabi nga, ang problema nandiyan sunod-sunod. Maraming problema patong-patong. Pero nang nanampalataya sila, ay naging maayos, binuksan nila ang pintuan ng mga hintel para manampalataya sa ating Panginoon Kristo. Natuwa sila, di ba? Natuto sila lumapit sa ating Panginoon dahil sinalaysay ng mga Hudyo sa kanila kung paano nanampalataya, paano tayo nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ganon din tayo. Kaya ngayong paghahayo natin, napakaganda, di ba? Isang aral para sa atin lahat yung paghahayo natin. Bagamat tayo ay mga taong nilalang sa mundong ito, ordinaryong tao, pero marunong po tayo magpahayag ng banal na salita ng Diyos. Yan po yung importante, yung natututo tayo magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag nasa Ebanghelyo po tayo, dapat dahan-dahan po tayo pag nag-Ebanghelyo sa ating mga kasamahan sa paghahayo. Diyan po natin sila maaakayo, diyan natin sila mapapaliwanagan. Dahil pag tayo po ay nagmamadali, hindi nila maunawaan yan. Lalo higit, pag first time nilang naakyatan at hindi sila nagsisimba. Dahil sa simbahan, di ba, natututo rin tayo sa mga salita ng pare. Yan, yung mga binabasa ng mga lector at commentator. Yan. Kaya pag tayo po ay naghahayo, kapunuan po ito sa ating mga natututunan. Ngayon naman po, basahin natin sa Juan 3:34-36. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang kanyang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi nagkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanyang puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo ba'y gusto niya manatili sa puso ng Panginoon ang puot niya para sa atin? Diba? Hindi tayo papayag na magkaroon ng puot ang Diyos para sa atin. Bagkos gusto natin ialay ang ating buhay, ialay natin ang ating mga sarili, kung ano man ang dapat ginagawa natin para maging masaya ang ating Panginoon Kristo. Dahil siya pang pinagkalooban ng Ama ng banal na Espiritu sa Kanya. Di ba? Siya po yung binigyan ng power ng Kanyang Ama na nasa langit. Kaya siya rin ang magbibigay sa atin ng power kung paano tayo maghahayo at paano tayo tumatayo sa kalagitnaan ito. Di po ba? At bibigyan tayo niya ng mananatili sa Kanya. Ang mga nanatili sa atin ang Kanyang mga salita. At hindi tayo magkakaroon ng kung saan pa, hindi tayo magkaroon ng, hindi magagalit sa atin ng ating Panginoon Kristo.
Bagamat tayo ay yakapin niya dahil tayo po ay nananalangin, nagbibigay ng time para sa Kanya, at sumasampalataya tayo sa Kanya. Kaya tayo po, ingatan natin ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo, na huwag magalit sa atin. Diba? Dahil sabi nga, magalit na lang ang iba, huwag lang ang banal na Espiritu Santo. Dahil mahirap po ito kalaban natin. Kaya tayo, mga nilalang sa mundong ito, mga kapatid, o sa pananampalataya, ingat po tayo. Huwag natin sayangin ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Dahil nariyan ang banal na Espiritu Santo niya, yan po yung magbibigay sa atin ng habag at awa. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, huwag natin po yan sayangin. Ibigay natin sa Kanya at sumunod tayo sa mga adhikain na ginagawa, ang gagawin natin para sa Kanya. Diba? Sa mga ganitong gawain, isa rin po ito, sabi nga, na nagbibigay tayo ng time para sa Kanya. At ang paghahayo, isa rin po yan. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya. Sabi nga, hindi man maghapon magdamag ang ating paglingkod sa Kanya. Pero may naibabahagi tayo sa Kanya. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Magbahagi tayo ng lakas natin sa Kanya, ng talent natin. Hindi lang naman talent, hindi lang naman treasure, kundi ang buhay natin na pinagkaloob natin sa Kanya. Huwag tayo matakot sa kamatayan. Dahil nariyan lang yan. Pag talagang gusto niya na kunin tayo na. Ito naman sa Isaiah 40 verse 8. Sabi niya, oo, ang damo nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Yan. Huwag tayo gagaya ng mga bulaklak, huwag tayo gagaya ng mga halaman na nalalanta, ang bulaklak nasisira, kumukupas. Bagkos, gawin natin ito na maging matibay ang ating pananampalataya. Amen. Sabi nga, ihambing natin sa isang pader na matibay ang ating pananampalataya. Huwag sa bulaklak. Yan nasisira ito, nalalanta. Gaya ng ating bulaklak ngayon. Kaya nga po, pag tayo po ay nanampalataya, sa puso natin to. Isa puso natin. Huwag lang sa ating mga muso. Dahil pag sa muso, sandali lang po ito, nawawala na. Maano na kagad, expire na. Diba? Ang mga salita natin, ang ibang salita natin, may expiration din yan. Ang pananampalataya nga lang natin, pag tayo hindi natin na alagaan ang ating mga akay, nawawala yan. Kaya, mahirap. Kaya nga, pinapanalangin natin na dapat tapos na itong pandemic na to. Amen. Para makalayas na tayo, makapunta na tayo kung saan lugar tayo naghahayo. At kami rin, gusto na rin namin makalayas, makapunta ng Tarlac. Kawawa naman ang aming mga hinahayuan doon. Si Auntie Amor, gusto niya na dumating kami. Yung mga tao namin doon, kumari namin doon, gustong-gusto na nila makarating kami. Ang problema, hindi pa tayo pwede. Kaya inaantay namin yung signal nila doon. Kung pwede na kami, saka kami pupunta doon. Pero sabi nga, si Lord ang bahala dyan. Dahil siya ang magpapagaling sa mga tao lahat na to. Siya ang magtatanggal ng mga virus na ito. Dito naman sa 1 Juan 2:5. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganitong nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinutupad po ba natin ang salita ng Diyos? Umiibig tayo ng wagas sa ating Panginoon? Nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya? Nasa Kanya po ba tayo, mga kapatid? Amen. Yes. Dahil sabi nga, pag wala tayo sa Panginoon, wala po tayo dito. Baka tulog pa tayo sa bahay natin. Sarap matulog. Lalo higit yung mga walang trabaho, no? Siguro, sabi nga, hindi
ka muna. Wala ako sa Panginoon, wala pa ako, hindi pa ako punta dyan. At meron akong ginagawa, ano ka? Natutulog lang, nagpapasarap ng buhay. Huwag natin gawin yan ha. Kasi sabi nga dito sa ating binasa kanina, huwag natin bigyan ng puwang ang Panginoon na magalit sa atin. Yan. Bagkos, bigyan natin ng puwang ang Panginoon na yakapin tayo niya. Dahil sa ating pananampalataya at nagbibigay tayo ng buhay sa Kanya. At higit sa lahat, nag-aalay tayo ng sakripisyo para sa Kanya, no? Kaya, di ba maunawaan din natin pag tayo nasa Panginoon? Malalaman din natin dahil pinaglalaban natin siya. Kaya, ang pag-ibig sa Diyos ng wagas ay nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Yan. Dapat talaga nasa Kanya lang tayo. Dahil tayo naman ay, sabi nga, di ba lahat ng binihiningi natin ay nabibigay naman? Kaya tayo po ay wala tayong ibang Panginoon sa Kristo. Siya lamang. Wala tayong Diyos-Diyosan. Huwag tayo pumunta sa kung saan-saan mga religious. Dahil tayo nabuhay na Katoliko, Katoliko talaga tayo. Kaya sabi nga, kung anong una daw bininyag sa'yo, yan ang iyong magiging mas susundan. Huwag tayo umasa sa iba. Ang Diyos lamang natin, ang aasahan natin. Para hindi tayo maligaw ng landas. Yan. Dito naman sa Juan 8:46-47. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako ay nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos na dumirinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw niya makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkasala ba ang ating Panginoon? Hindi, di po ba? Bagkos, binigyan siya ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kaya nga tayo, kung tayo po ay nagkakasala, balikwas agad, hindi tayo ng habag sa Kanya. Hindi tayo ng pagsorry sa Kanya para diringgin ng Diyos ang ating mga salita at mawawala ang Kanyang mga sinasabi natin na hindi ka nais-nais sa Panginoon. Bakit daw ayaw ninyo maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay dinirinig ng salita ng Diyos. Diba? Tayo diba minsan, nanghingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. May problema tayo, malaking problema. Pero sabi nga natin, matagal na akong humingi sa Kanya, pero hindi niya pinapakinggan ako. Bakit kaya? Kulang ang ating mga pananampalataya sa Kanya? Kulang ang ating paghingi sa Kanya ng habag. Dahil ang habag ng Panginoon, yan po ay magbibigay sa atin ng lunas ng ating mga suliranin sa buhay. Kaya nga po mahirap din, di po ba? Yan nga ang sabi ko kanina, huwag natin bigyan ng patlang na magalit ang Panginoon. Huwag natin bigyan siya ng puwag na magalit siya sa atin. Bagkos harangan natin ng ating pananampalataya sa Kanya. Para lahat ng ating kailangan ay diringgin niya. Diringgin niya mga salita ng ating pananampalataya sa Kanya. Yung mga pagrorosary natin. Para marinig niya na tayo po ay nananalangin, nanampalataya sa Kanya at umiibig sa Kanya. Sabi nga kasi niya, ang nakikinig sa Kanya ay nasa Kanya. Pero ang hindi nakikinig sa Kanya, sa sanlibutan. Hindi para sa Kanya sa sanlibutan. Pero anong magagawa natin kung tayo nasa sanlibutan? Baka puro problema dumating sa buhay natin. Mahirap na. Kaya tayo, huwag tayong padalos-dalos na mga magbibigay tayo ng pagkakasala sa Kanya. Isipin natin munang maraming isipin. Maraming pabalik-balik na pag-iisip bago tayo gumawa ng hakbang. Ito isang kunin natin sa ating Panginoon. Dito naman po sa mga gawa 6, 5-7, last na to. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya pinili nila Esteban
isang lalaking lubusang nanampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na hikayat sa panampalataya ng mga Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at ipinatuhan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, maging sa mga paring Hudyo at marami rin sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Pwede natin ang ating Panginoon, no? Ayan. Ito pong mga tao na to, ay napuspos sila ng banal na Espiritu Santo. Sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timor, Parmenas, at si Nicolas. Sila po ay mga hintel. Pero nung hinikayat sila ng mga Hudyo natin, ng mga Hudyo, sila po ay pinatungan ng kamay at ipinanalangin. Di po ba tayo, minsan, ang ating mga naakyatan ay may bad spirit, may mga kasakitan. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero pag tayo po ay nag-deliverance na, nanalangin na, sa dulo niyan ay magiging maayos. Sila rin ganyan. Nung pinatungan sila ng kamay ng mga Hudyo, tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo, ang salita ng Diyos at ng sumasampalataya sa Kanya. Naging isa rin sila na nampalataya sa ating Panginoon, itong mga taong ito. Bagamat sila ay mga hintel. Patuloy silang nanalangin, nampalataya sa ating Panginoon. At saka dumami na sa Jerusalem ang mga nananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. Hindi lang mga Hudyo. Bilang mga Hudyo, sila po ang naghikayat sa mga taong ito para sila rin ay maging manampalataya sa ating Panginoon. Para isa rin sila na magmahal sa ating Panginoon, hindi lang tayo. Kaya nga sabi, di ba, i-bless natin ang ating mga tao para magising. Yung mga natutulog, na nagtutulog-tulugan sa mga salita ng Diyos, ay magising sila. Dahil mahirap po pag tayo po ay nagtulog-tulugan. Lalo na minsan may mga gawain. Ay, punta kayo doon sa linggo. Meron tayong gawain. Di ba? Ang sasagot sa iyo, masikip, maliit, pero napagkakasya yung paggusto talaga ng mga tao. Diba? Kaya nga sabi ko nga, nung gawain natin sa St. Joseph, nawa, punta kayo para dumami tayo. Dahil sayang naman yung pagsasabi namin kay Father, tapos walang pumunta. Sasabihin ni Father, yun lang ba pinagmamalaki ng SJM? Diba? Pero, diba, dami rin natin. 50 plus din po tayo. Kaya napakasaya. Sabi ko nga, baka kalahati lang ng simbahan, pero praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan din niya tayo ng mga tao. Malalapit ko lang. Oo nga po, yung malalapit wala, pero yung malalayo, mayroon. Pero nawa, makagawa na tayo ng paraan para tayo ay makagawain na ng marami, malakihang gawain para wala na silang isasabi pa ng maliit. O, di ba? Lahat na ay pupunta para maging masaya. Paano ba tayo binuklod ng Panginoon kung tayo lamang? Di ba? Kaya wag natin wag natin sayangin ang panahon na ito. Dahil sabi nga, pag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, walang malayo, walang malapit, walang masikip, lahat po ay pupunta para makita ng ating Panginoon na tayo po ay nagbibigay din sa Kanya ng time. Hindi lang po tayo dapat nagiging sasabihin natin na sige, pupunta na lang kami. Kailan pa kaya kayo pupunta? No? Dapat ngayon na, pupunta ngayon o kailan kayo dapat. Yung mga taong nagaganyan, Marami na, buwan-buwan naman na yun Buwan-buwan nang gaganapin. yes,
buwan-buwan na yan, payag na si Father Abet. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, no? Inipo niya ang ating Padre. Dapat tayo malalapit. Oh, si Padre Abet Caballero, ang ating Reverendo Padre Caballero. Yan po yung ating mga pinakamabait nating pare. At napakalapit natin. Marami siyang gawain, pero sabi nga, ang gawain na yan, maraming pumupunta rin. Kaya dapat tayo pumunta rin. Sayang ang araw. Sayang yung ating ginagawa na hindi natin magampanan yan. Kaya, nawa, Lord, tulungan mo kami. Sa aming mga kapatiran, maraming salamat na pumupunta rin sila. At ngayon naman po, katapos na po tayo, dadako na po tayo sa ating invocation. Awitin natin ang puso ko iyong sinisiyasan. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak ko ang nakarating. Ang lahat ng aking
ibigay mo sa amin kapatawaran. Alam namin, Lord, na marami kaming pagkakasala, pagkukulang sa iyo, Lord. Pero nariyan ka, na parati mo kami pinapatawad at binibigyan mo kami ng buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming lihim na ikaw lamang nakakapatid ka. Ikaw lamang, Lord, ang nakakaalam sa aming mga lihim sa buhay namin ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Kaya, Lord, huwag mo kaming pababayaan. Hawakan mo kami ng mahigpit na mahigpit para hindi kami makaulang po sa iyo, mga kamay. Kaya po kami nakikiusap sa iyo, Lord. Ikaw ang humawak sa amin. Dahil pag kami ang humahawak sa iyo, kunting problema lamang namin ay nakakabitaw na kami. Kaya hinihiling namin sa iyo, Panginoon. I-bless mo kami. Hawakan mo kami ng mahigpit na mahigpit, Panginoon. Dahil ano man ang mga pagsubok sa buhay namin naman, nariyan ka. Hindi mo kami pinababayaan. Hinahawakan mo kami ng mahigpit na mahigpit. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, pagmamahal mo sa amin ay walang hanggan. Pagmamahal para sa amin. Kaya hinihiling namin sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran na ito, Panginoon. Kaya naman mo, witang ka namin ng pagpapatawad. Patawad po, Panginoon, sa alam ng aming mga kasalanan, Lord. Ikaw ang magbibigay ng kapatawaran sa amin. Tawad po, O Panginoon. Patawad po, O Panginoon. Patawad po, O Panginoon. Patawad po, O Panginoon. Awa ka, O Panginoon. Awa ka, O Panginoon. Maawa ka, O Panginoon. Maawa ka, O Panginoon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila ka, O Panginoon. Salamat po, O Panginoon. Salamat po, O Panginoon. Salamat po, O Panginoon. Salamat po, O Panginoon. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Anak. Salamat po sa Banal na Espiritu. Salamat po sa biyaya mo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginagawa mo sa amin. Bagamat kami makasalanan, paulit-ulit kami nagkakasala, Panginoon. Pero nariyan ka, Lord, hindi mo kami iniiwanan, parati mo kami pinapatawad. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na bibigay mo sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga taong nanililis ng landas, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, patawaran mo sila. Dahil ang sabi nga, di po ba, ang kasalanan namin
lumapit. Nagpapatuloy sila sa kanilang mga kasalanan, Panginoon. Naglangan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan na bumalik para sa iyo, Ama. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-iisip. Yung puso nila buksan mo, Panginoon, para sa iyo, Ama. Para di sila patuloy na nagkakasala, Panginoon. Hindi ko sa iyo, Panginoon, kabagan ng aming mga kapatid na ito, Panginoon. Higit sa lahat ang mga naliligaw, Panginoon. Bigay mo sa kanila, Panginoon, ang isipan na maliwanag para sa iyo lamang. Sa iyo manalangin at matingin ang kapag-atawa at manampalataya. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Awitin natin ang Glorify Thy Name, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tingnan natin ang banal na Espiritu Santo. I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spirit, I love you, I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy
Flores, maging negative nawa ang kanyang swab test. Jubilin Alinan, Rosalia Cobren, Esther Acosta, na nawa Lord, tulungan po ang aming kapatid nito, Lord. Dalisa mo rin siyang maglilingkod sa iyo, ang isa siyang person ng karangyaan, Lord. Tulungan mo siya, Panginoon, ang magsibalik ang kanyang kalakasan. Dalalang namin, Panginoon, ang sabi nga ni Kuba, naglilingkod kami sa iyo, kaya tutulungan mo siya na maging malakas ang kanyang pangangatawan, balik sa kaayusan ng kanyang katawan. Si Ami sa banda, breast cancer, Lord, tulungan mo siya, Panginoon, tagalin mo yung bukol na yan. Linisin mo yan, Panginoon. Ang aming kapatid na si Nila Bayona, nawa, Lord, maging maayos na ang kanyang mga iniinom na gamot. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang kasakitan na ito at ang kanyang asawa, si Juanito Bayona, na na-stroke. Si Roger Colonis, may bukol sa mukha. Apolinario Gabriel, bukol sa baga. Emily de los Reyes, na-stroke siya, Panginoon. Si Nanay Juliana Torres, bigyan mo po siya ng kalakasan na maayos ang kanyang pangangatawan. Lucelia Soriano, Agapeto Soret, Narcilita Abahis, Roman Abahis, Kim Burnos, si Tatay Roberto Tanyongpet, at si Nanay Enita Tanyongpet, Cristel Abad, Erika Torrento, Carlito Sinyo, Jean Ramirez, na nawa Panginoon ito itong kapatid namin, Lord. Paliwanagan mo ang kanyang pag-iisip. At gano'n din ang kanyang asawa. I-bless mo ang kanyang asawa para magbagong buhay na siya. Si Maria Vito, Gina Dailisan, ganap na kalakasan. Sofia Bugnos, Norin Ross, Juan Ricardo de los Reyes, Jonah de los Reyes, Erna Laison, breast cancer. Nawa, Panginoon, itong nasa lahat na aming mga nakalista nito, Lord. Ikaw po ang magpapagaling sa kanya. Ipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman, Lord. Tanggalin mo yan, Panginoon, ang kanilang mga kasakitan. Dahil sabi nga, pag ikaw ang nagbibigay ng kagalingan, lahat po yan ay gagaling. Dahil sa iyong mga kamay, pagpala mong kamay ay gagaling ang aming mga kapatid. Dear Lord, inaasahan namin, Panginoon, na ikaw magpapagaling sa aming mga karamdaman. Yung may mga kasakitan, Lord, ikaw ang magpapagaling yan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Glory.
ng langit ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya na lumalhati sama, sana sa Diyos Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya noa. Bago magtapos tayo, para sa mga kaluluwa, nanawa Panginoon itong mga kaluluwang ito, Lord, nawa yakapin ito Panginoon para sa iyo, Panginoon. Kung ano nga ang kanilang mga pagkakasala sa mundong ito, Lord, nawa ka Panginoon, mapatawad mo sila. Sina Luis Pirares, Delia Protasio, Juan Chito Sinner, Armando Geronimo, Emily Bitbel. Nawa, Lord, ikaw ang magbigay ng paroroonan nila sa kabutihan. Alam namin, Lord, na sa iyong mga kamay ang aming mga kapatid. Maraming salamat. Bago tayo magtapos, awitan natin yung pagpapasalamat ang ating Panginoon. Give thanks. Diyos na. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Nagpapagaling Yung mga kamay sa natin, may karamdaman. maliwanag na ng natin sa ating mga Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Himala. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng himala. Sa may karamdaman. Ikaw ang Diyos ng himala. Purihin, aawitan kita. Laging ikaw lang, wala nang iba. Panginoon, sa'yo ako ay sasamba. Purihin, aawitan kita. Tanging ikaw lang, wala nang iba. Panginoon, sa'yo ako ay sasamba. Purihin, aawitan kita. Tanging ikaw lang, wala nang iba. Panginoon, sa'yo ako ay sasamba. Sa'yo ako ay sasamba. Sa'yo ako ay sasamba. Yes, Lord, alam namin, Panginoon, na pagagalingin mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga nasa higaan na lang at sa mga hospital. Amen. Lord, God, ikaw ang patong ng kamay para sa kanila. At ikaw ang magpapagaling para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Awitan natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Shalom.